Good morning po and happy Sabbath. Tayo po ay magpapasimula na po sa ating pong pag-aawitan. Bago po tayo mag-awitan, tayo po muna ay yumuko sa isang panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw ng Sabat na muli niyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat po na kami po ay binigyan mo ng karapatan upang makapagpahinga at higit sa lahat ay makapagbigay ng papuri at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. Nawa sa amin pong gagawing pag-aawitan sa oras na ito, maging pagpapala po ito at maging magbigay po ng kapurihan dyan sa inyo sa kaitaasan. Tulungan po kami at samahan ng mga piling anghel upang ito po ay maging isang papuri sa inyong kaitaasan. Ganun din po, tinatagubilin namin sa inyo mga kapatid namin na naglalakbay pa lang patungo sa aming bahay-sambahan. Ingatan din po sila at pahintulutan na makarating ng ligtas at payapa upang sama-sama po kaming magbigay na puri sa inyong dakilang pangalan. Salamat po sa patuloy na pagdinig sa amin. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating unang awit, awitin po natin ang Wake the Song, S-Day Hymnal 11. Sing. Wake the song of joy and gladness, either bring your noblest lays, banish every thought of sadness, pouring forth your highest praise. Sing to him whose care has brought us once again with friends to taught us of the way to Jesus' feet. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Joyfully with songs and banners, we will greet the festal day. Shout aloud our glad hosannas and our grateful homage pay. We will chant our Savior's glory while our thoughts we raise above. Still the old story, precious hymn, redeeming love. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Thanks to thee, O Holy Father, for the mercies of the year. May each heart as here we gather swell with gratitude sincere. Thanks to thee, O loving Savior, for redemption through thy blood. Breathe upon us, Holy Spirit, sweetly draw us near to God. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. For our next song, let's sing In Joyful High and Holy Lays, S-Day Hymnal 15.
sing. In joyful and holy lays my soul her grateful voice would raise, but who can sing the worthy praise of the wonderful love of Jesus? Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. A joy by day, a peace by night, in storms of calm, in darkness light, in pain above, in weakness might is the wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. My home for pardon when I call, my trust for lifting when I fall. In life, in death, in all is the wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. For our opening song, let's sing We Gather Together as the hymnal 5. Let's all rise. Sing. We gather together to us the Lord's blessing. He chastens and hastens His will to make known the wicked oppressing. Now cease from distressing. Sing praises to His name. He forgets not His own. Beside us to guide us, our God with us joining, ordaining, maintaining His kingdom divine. So from the beginning, the fight we were winning. The Lord was at our side. All glory
Bago po tayo manalangin, basahin po muna natin ang memory verse sa Joshua 4 verse 23. For the Lord your God dried up the waters of the Jordan for you until you pass over, as the Lord your God did to the Red Sea, which the dried up for us until we pass over, so that all the peoples of the earth may we know that the hand of the Lord is mighty, that you may fear the Lord God forever. Tayo po'y manalangin at lumuhod. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa buhay at kalakasan na pinagkakalob niyo po sa amin sa araw-araw. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil iningatan niyo po kami ulit ng buong linggo at nakarating po kami ngayong araw ng Sabat. Dalangin po namin ng aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatiran sa pananampalataya, ang aming buong bansa at ang buong mundo. Panginoon, pinapanalangin po namin at nilalapit sa iyo, sinusurrender po namin ang lahat. Ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan, ilayo niyo po kami sa anumang uri ng kasalanan, ilayo niyo po kami sa anumang uri ng daya ng kaaway. Dalangin po namin na pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, patatagin niyo po ang aming pananampalataya, at dalangin din po namin ang mga naapektuhan ng lindol gaya ng Cebu at Davao. Naway sana po, mawala na po ang aftershock at patatagin niyo po ang kanilang pananampalataya. Gawin niyo po kaming mabubuting anak ninyo. Gawin niyo po kaming instrumento at magamit sa iyong banal na gawain. Dalangin din po namin ang mga participants ngayong umagang ito na may bigyan niyo po sila ng karunungan at gabayan niyo po sila at pagpalain. At naway sana maunawaan po namin at maisabuhay ang mga banal na salita. Ito po'y hinihiling namin at ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tanging tagapagligtas. Amen. Good morning. Happy Sabbath po sa ating lahat. Ayan, welcome po sa PUC Remnant Church sa ating Sabbath School. Naging maganda ba ang inyong week ngayon? Maulan po, no? At may darating pa pong ulan at yun ay pinag-aandaan natin kung ito'y dadaan man sa Metro Manila. Pero yun, ipagdasal po natin ang kaligtasan ng bawat isa at ganun din yung mga dadaanan, kakilala man po natin at hindi. Kailangan po natin sila ipagdasal. Ayun. So, ngayon pong araw ay ako'y nagpapasalamat sa mga participants po natin na tumanggap ng kanilang bahagi. Kay Sister Marlene Gonzaga na sinabayan ni Sister Chean sa piano. At sa ating opening prayer na si Sister Eileen Espiritu na lagi pong ready. At sa ang inyong lingkod po, Bambi Cortez, ang nagbibigay po sa inyo ng welcome remarks at ganun din ang promotional talk po mamaya. At ang ating musical offering ay ibibigay po sa atin ni Sister Ezra Aguirre. At ang ating mission emphasis ay ibibigay sa atin ni Brother J.R. Santos. Ayan, maganda po ang ating lesson ngayon, Memorials of Grace. Ayan, ating pong i-review mamaya by care group. At after po nito, tayo magko-collect ng ating yung Sabbath School offering during ng closing song at ang closing prayer po ay bibigay na ating church elder. Ayan, so itong week na to, no, parang hindi naman natin masasabing magulo dahil talagang magulo na po ang mundo. Pero yun, yung mga na-announce recently na yung mga estudyante ay kailangan silang mag face-to-face. Wala munang face-to-face dahil yun nga yung mga flu-like symptoms na ay mga illnesses ay nagiging prevalent ngayon. No? Although marami na pong nagkasakit last time, mga last month.
So, yung ngayong nag-measures na po ang schools na para hindi masyadong magkahawan mga estudyante at maidala sa family, no. Tapos, andyan po yung naging earthquake sa Davao at parang kalahating buwan pa lang yung nangyari nung sa sa Cebu, sa Bogo. Tapos nagkaroon sa recently sa Surigao. Although meron pa sa mga ibang lugar, no. So nakikita po natin na yung prophecy ng Panginoon na mention niya sa Matthew 24 ay nagiging palala ng palala at palapit ng palapit. So sa ating mga Seventh-day Adventist, expected po natin to. Although syempre, andun pa rin yung mga kaba natin sa ating sarili, sa ating mga pamilya, pero mas isipin din po natin na yung mga hindi po nakakakilala hindi nakakalam ng mga ganitong prophecy, sila po yung mas natatakot. So, sa Matthew 5 verse 14 and 15, dali lang po Ayun. You are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hidden. So sa verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So kailangan din natin pong i-shine tong light na ito. So sa inyo pong mga in your own ways, paano nyo po ito na i-share yung light ninyo sa mga kakilala ninyo, sa mga taong nakapaligid sa inyo? Magre-request po ako ng pwedeng mag-share po. Si Brother Orbit. Siguro sa akin, ang pag-share ko ng light ay sa buhay na nakikita sa akin. Pagkasama ko yung aking mga non-Adventist friends, nalalaman nila na Adventist ako kapag yung aking invitation na binibigay sa akin, itin-turn down ko pag dumarating ang Sabat. Tinatanong nila sa akin bakit ako hindi sumasama pag Sabat. Pagka sa mga trabaho naman, pagka tinatanong ako bakit ayaw ko magbiyahe ng Sabado, nalalaman nila Seventh-day Adventist. So ito ay nakikita nila, nalalaman nila na ikaw ay sumusunod sa iyong religion. Ganon din sa pagkain. Pagkasama mo sila, nalalaman nila na bakit, saka sila magtatanong, bakit hindi ka kumakain? So, masasabi ko sa kanila, kasi biblical yan, yung mga pagkain na ganyan. Po, Brother Orbit, Sister Lynn, gusto niyo pong mag-share? Ako, yung pagsasalita natin, lagi nating ipapakilala ang Panginoon. Tapos, last week nga, nabanggit ko na sa care group namin, last week lang, meron akong kaibigan na dinalan ako ng pagkain. Sabi niya, Ate Lynn, kumain ka na ba? Sabi ko, hindi pa. Ay, tama-tama, may dala akong ulam sa'yo. Sabi niya, hindi ka naman pala kumakain ng sugpo. Ito na lang. Pagbigay sa akin, ang laking alimango. Luto na. Sabi ko, salamat naman at naalaala mo ako. Pero kapatid, hindi siya Adventist. Kapatid, hindi naman ako kumakain yan. Pasensya na, pero salamat sa pag-aalala mo. Ano ba yan? Ang laki-laki pa naman. Pinili ko pa naman yung pinakamalaki, tapos hindi ka pala kakain. Sabi ko, kapatid, hindi naman ipinapakain sa atin yan ng Panginoon. Kumbaga, sige, pag-aralan na lang natin kung bakit. Yun lang yun. Parang mag-share ka na rin ng mga dapat nating kanin at hindi kanin. Salamat po. Ayan, gusto ko rin pong tanongin si Doc Joel. Si Doc Joel, marami pong nakakasalamuhay ang mga pasyente, lalo na yung andyan yung mga nawawalan ng pag-asa or yung parang nade-depress dahil sa sakit nila. Paano nyo po na-share yung message po natin? Yung message po, pero ang una ko talagang gustong sharean talaga, yung sa family.
Kasi sa pamilya, ang hirap maging, ikaw, nandun talaga yung totoong ikaw eh. So mahirap yung kailangan maganda yung ugali mo, hindi mainitin ang ulo, tapos dapat maging good example sa mga kamag-anak, sa pamilya, nagbabasa ka lagi ng Biblia, tapos nagsishare ako sa kanila ng mga verses. Opo. No, ayun yung laging pinaka-importante yung pamilya muna. Tapos yung sumunod, yung sa mga tao nga nakakasalamuha, yung mga bata yung talagang tinatarget ko na bigyan nung pamphlet. Kasi pag mga matatanda na, mahirap nang pumasok sa isip eh. Opo. Dahil sarado na yan eh. So yung mga bata, sa kanila ko binibigay yung pamphlet na about the gospel. Yung 3 verse lang yung nakalagay doon tungkol sa nagkasala tayo. Tapos yung pangalawa, namatay si Jesus para sa ating kasalanan. Yung pangatlo, darating siya para dalhin tayo sa langit. Yung 3 yun, may 3 picture lang, simple para sa mga bata. Opo. So yun ang binibigay kong pag-share. Tapos yung mga nade-depress na mga marami talaga nakaka-depress na may isang pasyente nga, iniyakan ko pa. Walang connection eh. Kakakilala ko lang sa kanya, ilang buwan lang kami magkakilala para naging close kami. Tapos, namatay siya dahil may cancer siya. Bago siya mamatay, nag-FaceTime pa kami doon sa nag-FaceTime pa kami, nasa ospital siya. Pinadala ko sila ng pera para man lang maging komportable siya na makalipat lang sa semi-private bago siya mamatay. Tapos, yun, binisita namin yung pamilya niya. Talagang naiyak ako dahil di ko alam kung ba't ako naiyak na masyado na hindi ko naman siya kakilala. Tapos, ayun, so maraming mga depressed na pasyente, may mga cancer, tapos yung iba naman, pinapabayaan ng mga anak, wala nag-aalaga. Sinasabi ko na lang na pansamantala lang naman ang buhay sa mundo. Sabi ko, mag-pray lang tayo palagi, dagdagan yun ng dasal. Ang nagpapagaling sa atin, ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos, hindi itong mga instrumento lang kami, mga doktor, at mag-focus tayo sa Diyos. Sa ina po yung pag-share. Ayan. Maraming salamat po. Maganda po yung experience na shinare sa atin ni Brother Doc. Ayan. So yung mga malaking bagay din yung makapag-share din po ng mga Bible verses, kagaya nun sa John 14, let not your hearts be troubled. Tsaka yung promise niya na babalik siya para kunin niya tayo, i-receive niya mismo tayo sa sarili niya. So yun ang magandang pwede nating i-share sa kanila. Meron din po sa Isaiah 40 verse 31. Ang sabi po, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So we should always wait on the Lord. At para makapag-wait din sila sa Panginoon, kailangan din po na tulungan po natin sila makapag-build ng better relationship with our Lord. Para makapag-build din sila ng trust na yung lahat ng sinasabi ng Panginoon sa Bible ay totoo. Yun nga, at encourage din natin sila na makapagbasa ng Bible. At isa pa yun, yung etong quarter po, maganda yung lesson natin, yung lessons from the book of Joshua, yung kung paano tayo magiging strong, courageous, at we should consecrate ourselves. Actually, ang Panginoon ang pwedeng mag-consecrate lang sa atin na pwede tayong gawing banal, pero we should do our part din na to express ourselves na gusto nating na maging consecrated sa Kanya. So yun, at ang isa pa pong natin ay yung mga digital evangelism, no? So yung mga videos na available sa yung mga lessons natin, yung mga sermons, pwede nating i-share sa kanila. At ito pa po, pwedeng pong i-share ng Pastor Rene Montoya. Siya po yung dating Sabbath School Director. Siya na po yung ating President ngayon ng CLC. Ito po ay gaganapin ng November 9 to 22. At season 10 na po siya. Ayan. So, meron silang rito na kung ang mundo ay nag-aalala sa lindol, baha, korupsyon, kagutom, sakit at iba pa, tayo din naman ay magiging abala sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, lalo sa panahon ngayon. Yan, ipag-pray po natin at makisangkot po tayong lahat sa gawaing ito at share po natin ang pag-asa na binibigay ng Panginoon para sa ating pong lahat. So naway na-bless po kayo at maging
mapukaw po ng Holy Spirit ang ating mga puso na makapag-share at tumulong sa kanyang gawain na mai-ready ang as much as possible lahat ng tao na ating in contact with. Ayan. So naway na-bless po kayo sa message po na ito at tayo na po ay tutungo sa ating musical offering at mission story. Marami pong salamat. God bless po. Hello po, happy Sabbath po sa ating lahat. Ako po yung dalawang yan, si Alidia at Ezra. It's me. So, excuse nyo na lang po yung lalamunan ko, may pagkaubo po kasi. So, kinakabahan ako. So, happy Sabbath po ulit sa ating lahat. Pampa-energize lang po. So, okay na. Ayaw po sa akin na minus 1. Saan ka na bubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o sa pansarili lamang? Saan ka pa tutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, nang kamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alin lang ang pawiin mo ngayon. Huwag kang magpalikaw, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay buksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling
kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ayan. So, good morning po sa inyong lahat. Happy Sabbath. Ayan. So, gusto ko lang pong bigyan ng emphasis yung kinanta ni Sister Ezra. So, napakaganda po pakinggan na kailangan natin tanggapin or i-claim na ang kaligtasan ay iisa lamang at ito ay galing sa Diyos. So, as we start our mission story po, ito po ay pinamagatang estranghero sa bangka. So, sino nga ba yung estranghero na to? So, ang naganap po to sa Brazil, isang bansa galing sa continent na South America. So, ang character po natin dito is si Jamili. Isang araw, nagulat siya and bihira lang yung mga taong dumadaan doon and syempre, mas bihira rin na may kumakatok sa bahay nyo. So, ang bahay daw nila ay nasa isang liblib na bahagi ng Amazon River sa Brazil. Noong araw na iyon, yung mama niya tsaka papa niya is wala po sa kanila. Matagal na pong hiwalay. Sila'y naghiwalay 2 years ago daw. So, si Jamili lamang yung nag-aalaga ng mga kapatid niya. So, for your information po, 20 years old pa lang si Jamili that time. Nung dumating yung estranghero sa kanilang bahay, nagtanong yung estranghero na ito sa kanya kung maayos ba ang pakikitungo ni Jamili sa kanyang magulang. Sumagot siya, hindi maganda ang relasyon sa aking magulang. At kitang-kita na estranghero sa mata ni Jamili na naghihirap si Jamili dahil siya lamang ang nagtataguyod sa kanilang magkakapatid. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Jamili ang kakaibang kapanatagan. Unti-unti niyang nawala ang takot at habang nakikinig siya, napaluha siya. Sinabi niya sa estranghero na nagngangalang Pastor Cassie na gusto niyang magkaroon ng magandang relasyon sa kanyang magulang. Siyempre kahit sino naman gusto ng magandang relasyon sa magulang. Ngumiti si Pastor Cassie at sinabing, gusto mo bang maging bahagi ng aming simbahan? Gusto mo bang pumunta sa aming mga pagpupulong? At walang hesitation, si Jamili ay biglang sumang-ayon kay Pastor. Ilang araw pagkatapos nun, nakita ni Jamili ang isang malaking puting bangka na dumaan sa kanilang nayon. Akala niya noon ay mga doktor lang or mga nurse na tumutulong sa mga naghihirap. Ngunit nalaman niyang ito pala ay nakalutang na simbahan sa mga Adventist. Isipin niyo yun. Isang bangka na nasa Amazon River lang and out of nowhere, ang dami mong pwedeng isipin kung anong pwedeng maganap sa bangka na yon. Pero nagulat si Jamili na isa itong church ng Seventh-day Adventist. Nang inimbitahan siyang sumama, pumayag si Jamili. Pagdating na roon, agad niyang naramdaman ang saya at kapayapaan. Habang nakikinig siya sa mga awitin at sa mga aral ng Biblia, naalala niya ang mga panaong hirap siya sa relasyon ng kanyang mga magulang. So, dulot nito, si Jamili, dahil napagaan ng loob na sa pamamagitan ng pagsisimba at pag-spread din ng gospel, lagi niyang hinihiling na sana isang araw magkaayos na yung magulang niya. O kahit hindi na raw yung magulang niya, kahit yung relasyon niya lang sa magulang niya. Habang kinikwento niya kay Pastor Cassie ang mga pinagdaanan niya, nag-alok siya ng mga salita ng kaaliwan at pag-asa. Tinuruan niya si Jamili na magtiwala sa Diyos at laging manalangin. Umiiyak ulit si Jamili habang sila ay sabay nananalangin. Mula noon, nagsimulang magpabaptize si Jamili after ng a month na nagsimula siyang magsimba. So tuwing gabi pumupunta na siya sa simbahan doon sa bangka para makinig ng mga presentasyon tungkol sa pamilya, kalusugan at Biblia. Masaya siya sa mga natutunan at sa mga bagong kaibigan na kanyang nakilala sa simbahan. Ngunit sa tagal niyang pagsisimba at nagpabaptize na siya, hindi pa rin okay yung relasyon sa magulang niya. Pero hindi siya nagpadaig lang dahil doon. Pagpapatuloy pa rin ang pananalangin niya sa Panginoon na balang araw magkakaayos din ito. Yung nanay niya, inaya niya rin magsimba. Then,
nung time na isa na rin siyang parang katulad ng estranghero na si pastor, parang siya na rin yung nag-spread ng gospel. Inaya niya yung magulang niya na magsimba. Then after nun, sumama-sama na yung ina niya and yung tatay niya is hindi pa rin nagpaparamdam. Lumipas ang panahon, si Jamili ay patuloy na lumago sa pananampalataya. Mula noon, nagsimula na siyang maghanda upang maging voluntaryong misyonero sa programa ng iglesia sa 1 year in mission. Gusto niyang tularan si Pastor Cassie na gusto niya na siya yung maging Pastor Cassie and siya rin yung maghihikayat sa mga taong naghihirap. Then, isang araw, habang nagsisimba si Jamili, at biglang dumating yung papa niya sa kanila. Nagulat siya nung nakita niya yung papa niya naroon, and after nun, parang gumaan yung loob niya na yung feeling na nasagot yung panalangin niya. Ayan. Ngayon, ang mga simbahan na nakalutang sa Amazon ay patuloy na umaasa sa ating mga panalangin at suporta. Dahil sa mga handog ng 13th Sabbath offering noong 2016, nakapagpatayo sila ng mga simbahan at nakapagsagawa ng mga proyekto para sa mga tao sa mga ilog ng Amazon at Amazon River. Ang ating mga panalangin at donasyon ay patuloy na nagbibigay pag-asa sa kanila. So in conclusion po, ang Panginoon po, kung nasan man tayong lupalop ng mundo, kung sa Amazon River ba yan, or kung wala mang tao dyan, kung wala mang wifi dyan, laging magkakaroon ng si Jesus ang nag-iisang dahilan kung bakit tayo naroroon, kung nasan tayo, kung ano mang kondisyon natin ngayon. And kailangan natin tandaan na God will make a way and God will always find a way. Thank you po and happy Sabbath. Ayan. Meron po ba tayo nung slide nung ating mission offering, Sabbath School offering last Sabbath? Hindi po na-prepare. Okay, sige. So, tayo na po ay tutungo sa ating lesson review na pangungunahan po ng bawat care groups at naway tayo po ay ma-enrich yung ating faith sa lesson po natin ngayon. So, happy Sabbath po at magkikita po tayo uli after ng ating lesson review. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa pag-aaral na ipinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries at napapanood din naman ito sa Hope Channel. Sa lahat po ng sumusubaybay mula po sa radyo, sa television at ganun din po sa social media, binabati ko po kayong lahat and I hope na nasa maayos po kayong kalagayan. Marami tayong mga pinagdadaanan lately na mga pagsubok sa buhay. Maraming mga kalamidad, maraming mga pangyayaring hindi natin inakalang magagawa. Ngunit, ang ating mapanghahawakan ay ang ating Panginoong Diyos ay kailanman hindi tayo pababayaan. Patuloy natin siyang kilalanin at patuloy na manghawak tayo sa Kanya, lalo na sa mga panahong ito na mabigat, mahirap ang ating mga pinagdadaanan. Mga kapatid, mga kaibigan, gusto ko rin pong kunin ang pagkakataong ito to say thank you sa lahat po ng mga kaibigan at mga kapatid na patuloy pong sumusuporta sa ating mga gawain. Hindi lamang po sa online, kundi maging sa mga face-to-face na pagdalaw po ng inyong lingkod sa iba't ibang lugar. Maraming salamat po. And like now, ang inyong pong lingkod has been traveling lately, going to some places, and we want to praise the Lord and thank the Lord for people who open their hearts, their homes, and their resources para po nang sa ganun ang inyong pong lingkod ay makapunta at makapaglingkod sa kung saan-saan po. Maraming salamat po. Pagpalain po nawa kayong patuloy ng ating Panginoong Diyos. At patuloy po, para po nang sa ganun, maraming makinabang at maraming mabless. I-share nyo po sa mga nanonood sa television at radyo, pakibalita nyo yung oras, panahon na kayo po ay nakakasama namin. At ganun din po sa mga nanonood sa social media, pakisuportahan po ang ating YouTube at ang ating pong Facebook account. Para po nang sa ganon ay ma-notify kayo, madali ninyong ma-review, madali ninyong mabalikan, and we hope and pray that this will be a blessing to all of us. Hingin po natin
ang kapangyarihan at katalinuhang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Pinagkalooban kami ng pagkakataon na mag-aral ng inyong mga salita, magkasama-sama, at patuloy pong makilala kayo. Sa aming mga sarili kami, mga mahihina kami, walang magagawa. Ngunit salamat po dahil alam po namin gagabayan nyo kami. Kayo pong magpapaunawa sa amin nitong mga storya, mga kwento na aming pong pag-uusapan at nawa po makatulong sa paglago ng aming pananampalataya, paglago ng aming pong mga pagkaunawa sa inyo at ganun din po sa inyong biyaya. Maraming salamat at pangungunahan nyo kami ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isa po mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Muli po, I'm very happy, very excited. Makasama po kayong muli. Tayo man ay magkakalayo, but we praise the Lord that technology can connect us all together. At muli po, ay patuloy po na ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos nawang maranasan natin. Ang topic po natin ngayon dito po sa pinag-aaralan natin sa Aklat ng Joshua ay may pamagat na Memorials of Grace. Babalikan natin yung nakaraan na surprise. Surprise by grace. Kasi bakit po? Undeserving. The Israelites, Rahab, and the Gibeonites, pagtitignan natin ang kwento, they are all undeserving. But the Lord is always willing to give a second chance. Kung titignan natin ang ating buhay, we are all undeserving. Maraming pagkakataon, hinihingi natin ng tawad, pero we find ourselves doing it again and again. Kaya nga po lagi ko pong sinasabi, madalas, we are too busy justifying na lang. Kasi nakikita natin na tayo ay nagkakamali, nagkakasala, and sometimes ang nagiging tendency natin to justify our actions is to look at others and then start comparing ourselves and start pointing yung mga pagkakamali ng iba at sabihin natin, mas mabuti pa rin ako. Minsan ganun ang nangyayari. Pero dito po sa pinag-usapan natin nung nakaraan, ang nangyari po ay hindi ganun. Kailangang maunawaan natin at kailangang makita natin na tunay ngang tayo mismo ay hindi karapat-dapat at binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makilala pa siya at patuloy nating maranasan ang kaniyang pag-ibig. Kaya po lagi kong binabanggit dito sa ating programa, let's stop comparing ourselves to others. Kasi baka nga po, yun nga, masyado tayong abala sa pagtingin sa kamalian ng iba, hindi natin napapansin yung kamalian na natin. Kumbaga, hina-highlight natin yung pagkakamali ng iba bago. O hindi na natin na iso-surrender sa ating Panginoong Diyos kasi busy na tayong mag-claim na mas maayos tayo kesa sa iba. But the lesson last week emphasized, we are all undeserving, we all commit mistakes, but God in His love and grace is always willing to give us another chance. Ngayon ang pag-uusapan natin, Memorials of Grace. Napakaganda na namang kwento nito, Ganda naman pag-aaral nito. Kasi bakit? Nice na ating Panginoon Diyos, hindi lang na sila'y na-surprise o sila'y nakaranas ng biyaya, patuloy na binibigyan ng ikalawang pagkakataon. Now, the Lord wants them to remember so they can always live in accordance to how the Lord wants them to walk. Kaya po, Memorials of Grace, may ipapagawa ang ating Panginoong Diyos para nang sa ganon hindi nila malimutan. Ang sabi po ng ating key text sa Joshua 4:23-24 ay ganito, For the Lord your God dried up the waters of the Jordan for you until you pass over, as the Lord your God did to the Red Sea, which He dried up for us until we pass over, so that all the peoples of the earth may know that the hand of the Lord is mighty, that you may fear the Lord your God forever. Napakagandang paalala sa bayan ng Israel, napakagandang paalala para sa bawat isa sa atin. Imagine, the first generation, they were able to cross the Red Sea, and now the new generation, the second generation, they are able to pass over Jordan. Nagpapakita ng dakilang pag-ibig at kapangyarihan
ng ating Panginoong Diyos. And that's why, ang gagawin po natin sa pag-aaral na to ay patuloy nating kikilalanin ang ating Panginoong Diyos. Patuloy nating pag-uusapan kung paanong tayo'y mapapalapit sa Kanya. And as usual, I'll be sharing with you 3 points na nawa po maging madaling paraan para maunawaan, maalala at maibahagi natin sa iba. At kung meron po kayo ibang napulot na leksyon, praise the Lord, and that's what we want. We don't want you na maging dependent lang po dito sa aming mga sinishare. No? Gusto po rin namin na kayo mismo mag-aaral ng banal na kasulatan, and from there, you listen to the still small voice of God talking to you. But again, we want to praise the Lord for always being with us. We're happy to help. We're happy to share a very practical way ng pagkaunawa ng ating leksyon. Ano po? So, sa Joshua chapter 3, ito po ang pagkakabanggit sa verse 1 to 3. Then Joshua rose early in the morning and they set out from Shittim. Pinag-usapan natin nakaraan ha. Baka po nalimutan ninyo, pwede niyong balikan yung video natin nakaraan, Shittim. And they came to the Jordan, he and all the people of Israel, and lodged there before they passed over. At the end of 3 days, the officers went through the camp and commanded the people, as soon as you see the ark of the covenant of the Lord your God being carried by the Levitical priest, then you shall set out from your place and follow it. So ito, dito po ay minention ngayon yung napakahalagang yung Ark of the Covenant. Remember, in Exodus, pinag-usapan po natin yan, yung Ark of the Covenant na pinagawa ng ating Panginoong Diyos, and yun po yung nandun sa most holy place. And yung dun sa most holy place, yung presence ng ating Panginoong Diyos. Well, in reality, the reason for the whole tabernacle is for people to understand and know that the Lord wants to dwell with His people. But this time, dito po sa first few chapters, hindi na mention, and now it is being mentioned. At napakahalaga, ito pong Ark of the Covenant. Kasi bakit? Naalala nyo po, merong 3 bagay na nandoon. Number 1, the tablets containing the 10 Commandments. Number 2, the rod of Aaron, the high priest. And number 3, a jar of manna. Mababasa nyo yan sa Exodus 16:33 at Hebrews 9:4. So, napakahalaga po. And when they travel, they make sure na itong Ark of the Covenant ay talagang iniingatan nila, dinadala nila ng maayos because it's a symbol of the presence of God. At ang sabi doon, pag nakita nyo nang gumagalaw yung Ark of the Covenant, ay yun na. Yun ang signal na you have to follow it. Kasi bakit po? From here we can see that the conquest would be successful only if they followed God's way and timing. Hindi mo pwedeng madaliin. Hindi mo pwedeng sundin yung iyong sariling oras, sariling pananaw o sariling pagkaunawa ng bagay o yung nakikita mong timing mo. You have to follow the Lord. Kaya ang sabi doon, no, pag nakita mong ginagalaw na o yung Ark of the Covenant is being carried, that's the signal na you shall set out from your place and follow it. Pakagandang simbolo na kailangan tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Napakagandang simbolo at paalala na ang tanging paraan para magtagumpay ay sundin ang kalooban at kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. At alam niyo mga kapatid, napakadaling sabihin yan, pero madalas ay napakahirap nating maisabuhay. Maging sa inyo pong lingkod, alam niyo minsan, di ba po yung meron kang pamamaraan, how you want to resolve things. And sometimes, alam niyo po, sometimes I struggle with this, yung meron kang gustong i-discuss sa isang tao o sa isang, let's say, sa isang officer. At pagkatapos ay, kumbaga, nandun na yung, nasa iyo naman yung contacts, yung email, yung phone number, at marami pang iba. Alam mo yun, pero you need to be very careful. Kumbaga, lalo na may mga technicalities and mga, alam mo na, mga chain of command and all of that. So you need to be very careful. So I need to be very careful. And sometimes po nag-i-struggle ako, sasabi ko sa sarili ko, ano ba? Mag-email na ba ako? Ako na ba ang gagawa ng paraan para kumausap? Or maghihintay ako at pahintulutan ko na Panginoon na mag-set ng right timing. Especially kung merong mga
items na pag diniscuss ay baka alam mo yun, maisipan tayo ng hindi maganda. May mga ganun mga kapatid na, well, your intention is just good, but at the end of the day, pwede kang, alam mo yun, may maisip na kakaiba. And sometimes struggle kasi minsan po, di ba? Ang tingin natin, pag you have access to the contacts, you have access to the resources, pag may kailangan ka, you can just easily go for that. Pero dito tinuturuan tayo na kailangan nating maghintay sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Well, maybe, pwedeng isipin ng Israelites. Inisip ko lang po, at ina-apply ko lang po sa ating buhay na madalas pwede nating sabihin na, hindi. Kaya na natin yan. Ba't ba natin hihintayin? Diba? Pwede nating sabihin na, madali lang naman, nakita na natin yung lugar, kayang-kaya natin yan. Bakit naghihintay pa tayo? Siguro minsan pumapasok sa isip yung mga ganong kaisipan. But again, we are being reminded that's not how the Lord operates. We are to trust in His timing. We are to trust His way. Kasi bakit po? His ways are not our ways, and His thoughts are not our thoughts. His timing is not our timing. Kaya po, ang challenge sa bawat isa sa atin is that we need to learn to wait. And at the same time, listen to the voice of God before we proceed. Alam niyo po, lately, I've been being asked, being asked, kami po, sa family, we are being asked to go here, to go there, to do this, to do that. And it has been my habit, mga kapatid ko, mga kaibigan, na by God's grace is to pray. I want to pray. I want to make sure that before I decide on things, I have consulted the Lord. At maraming pagkakataon, mga kapatid, alam nyo, pag titignan mo lang yung pag titignan mo sa human side, sa human factor, pag titignan mo yung human perspective, parang titignan mo siya na it has all the advantages. Parang it's so easy to decide, to say yes. If you will look at all the advantages. But at the end of the day, we need to learn to pray and ask the Lord, is this your will for me? Naalala ko po, ito, pasensya na kayo Ang dami kong naikikwento kasi napakaganda nitong lesson natin before I proceed sa aking 3 points. Introduction pala, pero ang dami na kasi mapupulot na leksyon. Naalala ko po nung minsan, I was facing a very difficult situation. Problema, tapos yung stress ko sobrang taas na. And then, suddenly, there was an offer. Suddenly, there was a possible call for me to transfer. At alam niyo mga kapatid, ang nasa isip ko, okay, maybe this is the way out. Maybe ito na yon para matapos na at lahat. Alam mo yun, para wala na. Hindi ko naiisipin, hindi na mga problema. But then I was reminded by God to pray. So I started praying. I said, Lord, if it's your will, please show me. But all throughout my prayer for a month, for 2 months, it was blank. It was black. Black as in wala. Blank. Walang-wala. And so I said, I cannot go without the blessing that comes from the Lord. So even if the situation was stressful and all, I decided to stay. Because I believe, if God wants me somewhere to transfer or go for a mission somewhere, He knows the right time, the right way, the right path. And so, ganun po ang nangyari. And eventually, by God's grace, praise the Lord, truly, it was His will to stay. Kaya, alam niyo mga kapatid, we need to really pray. We need to trust the Lord's timing. Minsan po, akala natin hindi gumagalaw ang Diyos. Minsan parang yung mga nararanasan natin na mga unfairness, mga injustices and all, parang feeling natin, wala na, kailangan ko nang ilagay sa aking kamay ang solusyon. But God knows the best. He sees us. He knows the truth. So there's nothing to worry about. At alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, dito po, as we will look at these memorials of grace, ano ang kailangan natin gawin? Kasi di ba, we are to wait in His timing. We are to trust His way. We need to trust everything that the Lord is asking us to do. Ngayon, ano ang dapat nating gawin? Dito po sa Memorials of Grace, dito po sa kanilang pag-pass over Jordan, I've come up with 3 letter C's. 3 letter C's. And number 1, ang nilagay ko po dito, a reminder for all of us
of the importance of consecration. Ang sabi sa verse 5, Then Joshua said to the people, Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Ang sabi ni Joshua, kailangan i-consecrate ang mga sarili at hayaang ang Diyos and sa kinabukasan, gagawa ang Diyos ng mga wonders. Alam niyo yung consecrate refers to a purification process similar to what the priests followed before beginning their service in the sanctuary. You can read that in Exodus 28:41 and Exodus 29:1. And what people of Israel carried out prior to God's revelation at Sinai in Exodus 19:10 and 14. This consecration involved the laying aside of sin and the removal of all ritual impurities. So, while they are to wait, ang ano pong kailangan gawin? This should be yung paghihintay natin sa pagsagot ng ating Panginoong Diyos sa ating mga katanungan, pagsagot sa mga solusyon sa ating mga problema, mga pagsubok sa buhay, mga pinagdadaanan, the best thing to do is to consecrate ourselves. Magpakalapit-lapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Madalas, pag tayo ay naghihintay, ano na nangyari? Napapangunahan na tayo ng pag-aalala. Nag-iisip tayo na nag-iisip. Naku, ay, guilty, Your Honor. Ano po? Ganyan nangyayari sa atin. Pero ang tawag sa atin ay magpakalapit-lapit sa ating Panginoong Diyos. The best way to wait is to consecrate ourselves. Habang hinihintay ang kasagutan, habang hinihintay nila yung movement ng Ark of the Covenant being carried by the Levitical priest, consecrate yourself. Okay? Hintayin natin. Hindi natin, habang hinihintay natin, kundi tayo magpakalapit sa ating Panginoon Diyos. Of course, when we talk about consecrating ourselves, we need to come to the feet of Jesus. Need to come to the foot of the cross. Kailangan tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos. Kasi sa ating mga sarili, it's not easy. And it's even impossible to purify ourselves, to sanctify ourselves. That's why even the Sabbath is a reminder, pinag-usapan natin ng mga nakaraan, even the Sabbath is a reminder that it is God who sanctifies us. So, kailangan nating isuko ang ating mga buhay sa Kanya. Yung mga bagay na ginagawa natin, na tayo ay nagkakamali, nagkakasala, even our darling sins, we need to leave it all behind. Kailangan nating ikas sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan po mga kapatid, mga kaibigan, nakakapagod maghintay. At minsan pag tayo napapagod maghintay ay kung ano-anong ginagawa natin. Minsan ay yun nga, isipin natin na ilagay ang solusyon sa ating mga sariling kamay. O kaya naman pag minsan ay sige lang, wala na, hindi na natin pinapanalangin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang pinakamaganda pala ay in every battle that we will face, in the conquest na kanilang hinaharap, o sa inyo pong mga laban na hinaharap sa buhay, ang pinakamaganda nating magagawa ay magpakalapit-lapit sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kung may problema kayo ngayon sa financial, sa pamilya, sa trabaho, sa eskwelahan, at marami pang iba, ang pinakamagandang ating magagawa ay magpakalapit-lapit sa ating Panginoong Diyos. Basahin pa po natin to. Such a preparation was required also before battles were fought in a war. Before God can fight for Israel in battle, they must show their allegiance to Him and trust in Him as their commander. Kaya pala pag minsan mga kapatid, mga kaibigan, marahil kaya tayo nagfi-fail. Because we have forgotten to trust Him. We have forgotten that He is our commander. Siya po ang leader natin. Siya po ang maggagabay sa atin kung ano ang pamamaraan, ano ang oras na dapat nating gawin
ang isang bagay. Amen? Yan ang pinakamagandang magagawa natin. Magtiwala sa ating Panginoong Diyos. And as lagi ko po sinasabi, no, madaling sabihin, pero mahirap madalas gawin. Ano po kasi bakit napapangunahan tayo ng ating mga sariling kakayanan? Napapangunahan tayo ng sarili nating mga pag-iisip. Napapangunahan tayo ng sarili nating pamamaraan. Lalo na, di ba, pag expert ka doon sa isang bagay, naiisip natin na, kung hindi gagawin itong aking solusyon, ito na ang mangyayari. So, again mga kapatid, hindi ko sinasabing huwag na magplano. Pinag-usapan natin yan noong nakaraan na mahalagang nagpaplano pa rin. But at the end of the day, we trust and we leave it all to God. And how do we do that? By consecrating ourselves to Him. Magpakalapit-lapit tayo sa Kanya. Of course, this is the time. Ano po? Na tayo magbasa ng banal na kasulatan. Kamusta kayo? Mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Kayo ba'y nagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos? Minsan, meron talagang lumalapit sa akin. Ako po mga kapatid, ako'y nagpapasalamat na ako po'y nabibigyan ng pagkakataon to go to different churches, different places. At alam niyo yun, kahit pag nagpupunta po tayo sa ibang bansa, napakasaya ko po na yung mga kapatid natin, mga kaibigan po natin, mga kapatid, kaibigan natin, mga kababayan po natin, namimit ko po. And you know, one or two people or sometimes many will approach and they will say na nanonood kami sa inyong ministry and we praise the Lord. Sobrang laki po ng naitulong and I'm very happy to hear that po. Maraming salamat po. Ibalik natin lahat ng biyaya, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng glory sa ating Panginoong Diyos. Kami po ay instrumento lamang. Pero alam niyo mga kapatid, minsan may lalapit sa akin ganito. Sabi sa akin, Pastor, grabe ang ganda ng lesson, napaka-practical. Hindi na nga ako nagbabasa dahil sa iyo. Naku po, wag naman. Wag ganun. Ano po? Kasi bakit po, ang intention po nitong practical na ating mga pag-aaral ay para nang sa ganun, you will have the opportunity also to read and at the same time reflect and see and listen to the voice of God. So, kamusta ang ating mga pagbabasa? Yung ating lesson, binabasa ba natin? Yung ating Bibles, binabasa ba natin? Marami tayong mga aklat na makakatulong po sa atin. Ano? Especially, alam nyo, nung ako'y naging mananampalataya, I realized na ang Adventist Church, they have so much readings to provide. Merong morning devotional, merong ibibigay pa sa'yo na mga lessons, meron sa ibibigay na Bible, may mga iba't ibang aklat pa na makakatulong para nang sa ganun lumago ang pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. At hindi lang yun. Pag tinignan mo sa internet, available na. Itatype mo na lang. Ang dami ng aklat ng mga libro, especially now. We live in a world na halos majority of us, we have access to fast and good internet. At kahit nga mabagal pa, we can access and we can read books that will help us grow in faith and in our relationship with Him. So how's your reading? How's your prayer life? Kamusta po yung ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Magpakalapit-lapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kilalanin po natin siya. So ito po, no, as we look at this topic, Memorials of Grace, we are being reminded that in every battle, in every conquest, there's a need for us to consecrate ourselves. There should be purity in our hearts, in our actions. At ito'y paalala sa atin. Sa panahon ng paghihintay, sa panahon na may mga problema at pagsubok, ang pinakamagandang magagawa, maghintay sa ating Panginoon. Huwag nating ilagay sa ating mga sariling kamay ang timing at solusyon. It is God who knows. And of course, ako naniniwala po ko, the Lord will reveal when it's time for you to speak up, when it's time for you to reach out, when it's time for you to move. The Lord will reveal all of that. Amen? Number 1, we look at consecration. Number 2, puntahan natin to. Ito pong sa Memorials of Grace, it's not just a reminder of our need to consecrate ourselves before the Lord. At ito po, hindi lang tuwing may problema. Baka naman tuwing may problema lang. Madalas ganun eh. Nalapit lang sa Panginoon pag may problema. Huwag. Dapat everyday lumalapit tayo sa ating Panginoon. Especially as we are not just waiting for answers. We are waiting for His soon return. Amen? Tayo naghihintay sa Kanya. So, habang naghihintay sa Kanyang muling pagbabalik, magpakalapit-lapit tayo sa ating Panginoon Diyos. Now, number 2, it's also a reminder na tayo ay magkaroon ng confidence.
Confidence in what? Basahin natin ha, verse 5. Then Joshua said to the people, consecrate yourselves. Magpalakapit tayo sa ating Panginoon Diyos. For tomorrow, the Lord will do wonders among you. Yung word na wonders can also be translated as miracles because it came from the Hebrew word nifalot. Miracles or wonders, which usually refers to the mighty, supernatural acts of God that demonstrate His uniqueness. Confidence in what? Confidence in ourselves? No. That's why we are to consecrate ourselves before the Lord so that we can have confidence in Him alone. Tayo ay magtiwala sa kapangyarihan, sa mirakulo, sa mga wonders na gagawin ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, I praise the Lord that every day, the Lord is giving me an opportunity to witness and to see how great He is. At alam niyo yun, yung mga panahon na talagang sabi ko, Lord, I surrender this to you. Bahala na po kayo. Kung ano man po mangyari, we trust you. We are just happy to serve you. Ano man ang maging outcome, Lord, bahala na po kayo. And then eventually, makikita mong kamay ng Diyos na gumagalaw. Grabe mga kapatid. And that's why He will do wonders. Ibig sabihin mga kapatid, He will make miracles. Gagawa siya ng paraan. Lalo na kung ang ating desire, ang ating ultimate goal is to honor Him. When our desire and our goal is just to honor, praise, worship, serve Him, and it's pure, ang Diyos kikilos. Ang Diyos will never be silent. At ang kanyang pagkilos, again, hindi sa paraan na gusto natin. Sa ibang pamamaraan, tingnan nyo nga, yung Israelita, di ba? Ang iniisip nila, political leader. Pero kumilos ang Diyos by sending His Son, Jesus Christ. Not as a political leader, di ba? Not as a military man, but as a humble servant. So, kikilos ang ating Panginoong Diyos. And I'm thankful that in my years of becoming a Christian, being a pastor, I have seen, I have experienced how God can do wonders. Yung mga pagkakataon, yung mga panahon na parang akala mo wala na. Yung mga panahon parang suko ka na at ang gusto mo lang naman talaga mapabuti. Gusto mo na lang talaga mapabuti yung gawain, gusto mo lang na mapabuti yung organization o yung church. But at the end of the day, you realize that you're all alone. You realize that you cannot do anything. Kasi bakit at the end of the day, pag nagdesisyon, mag-isa ka lang. So at the end of the day, and I've seen how the Lord can work miracles. And sometimes yung miracles, hindi doon sa sitwasyon. Minsan yung miracle sa ating buhay. Pinapahintulot niya para magbago tayo. Para matulungan tayo na ang ultimate, hindi lamang kasi alam niyo, minsan mga kapatid, nagiging so obsessed tayo na maging successful yung projects and all. Well, of course, maganda yun, di ba? Na maging successful yung project, maging successful yung ginagawa mo, yung mga pinapanukala mo. Pero at the end of the day, you can be successful in all the events, all the ministries, all the services you've done, and lose your relationship with God. That's why I mentioned yung miracle is yung mabago ang ating buhay at mas lalo mapalapit sa Kanya. Tingnan nyo, itong sinabi sa Jeremiah 32:17, napakaganda. Lord God, it is you who have made the heavens and the earth. By your great power and by your outstretched arm, nothing is too hard for you. Ang ganda, ang tindi ng panghahawak ni Jeremiah. Lord, walang imposible sa'yo, walang mahirap sa'yo. At marahil ngayon na mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay, marami kayong mga pinagdadaanan na mabibigat, mga mahihirap, at ang tingin ninyo napaka-imposible. The good news is, when we have confidence not in ourselves, but when we have confidence in Him, this is what is being told to us right now, dito sa pag-uusap natin. When there's something difficult or even impossible task before
our eyes. Or especially as your desire is to serve the Lord, at merong imposibleng mga bagay na dumarating sa ating harapan, we can trust that nothing is too hard for the Lord and nothing is impossible for Him. Ang inspirasyon natin, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Imagine Him being God. And then, siya po mismo ay magkakatawang tao. Para lang nang sa ganun, ipakita sa atin ang daan at iligtas ang bawat isa sa atin at iparamdam na hindi tayo nag-iisa. He did all that because nothing is impossible for Him. Imagine nyo, yung problema na hindi natin kayang solusyonan. Yung problema na marahil akala ng kaaway siya'y nagtagumpay, nagawan ng solusyon ng ating Panginoong Diyos. Kaya po dito, ito pong pinag-uusapan nating Memorials of Grace. We are reminded of the importance of consecration and also confidence. But not confidence in ourselves, but confidence in Him. Kung babasahin natin itong Zechariah 6-8, napakaganda po nito. Kasi yung context po nito, nakita niya na yung Jerusalem ay marirebuild. At yung mga tao ay nakaupo sa streets, yung mga boys and girls naglalaro. Pero nung nakita niya po ito, nandoon pa eh. Kita niya pa yung distraction, kita niya pa yung mga hindi magandang nangyari. Pero yung same root word na ginamit doon sa wonders, ginamit po dito sa Zechariah 8:6-8, yung marvelous. Basahin natin. Thus says the Lord of hosts, if it is marvelous in the sight of the remnant of these people in those days, should it also be marvelous in my sight, declares the Lord of hosts. Thus says the Lord of hosts, behold, I will save my people from the east country and from the west country, and I will bring them to dwell in the midst of Jerusalem. So yung marvelous, hindi ako nagkakamali, yipael, yung Hebrew word dyan. And then, yung root word na ginamit dun sa niphalot is the same, coming from the same root word. Kumbaga, nakita ni Zechariah na imposible pa yung itsure. Kumbaga, yung sitwasyon, magulo pa, may distraction pa, may kaguluhan pa marahil, pero ang nakita niya, pinakita sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Sinabi ng ating Panginoong Diyos, it will be marvelous. Ang Panginoon ang bahala. He can create wonders. Ang Diyos ay may kakayanan at walang imposible sa Kanya. Ang kailangan natin ay magtiwala. Meron po ba kayong mga pinagdadaanan ngayon na seemingly impossible? May mga pinagdadaanan po ba kayo ngayon na parang feeling ninyo, wala na. Kahit saan ako tumingin, wala, talo talaga. Ako po may mga ganyan akong sitwasyon eh. Yung parang kahit saan, parang pag tinignan mo yung sitwasyon, manalo, matalo, talo ka pa rin. Parang ang gulo nun, pastor ha. Pag talo, alam ko talo, pero yung mananalo, talo pa rin. Opo, may mga ganun sitwasyon, di ba? Siguro yung mga dumadaan sa mga ganung mga sitwasyon, naiintindihan ninyo. Kumbaga kahit na yung sitwasyon ay maging favorable, ang ending, talo ka pa rin. Pag unfavorable, talong-talo ka talaga. Kahit anong sitwasyon, parang ang dating, ay wala talaga. Kahit sa ako tingnan, talo talaga ako. And alam nyo, kung magdidwell ka doon sa pagkatalo and all of that, ang ending po niyan ay talagang may stress kayo, mapapraning kayo, masisira ang ulo ninyo. Alam po, and that's why the best thing to do is to consecrate ourselves and have confidence in God. Kaya grabe po, alam nyo, habang pinag-aaralan ko to, sabi ko, Lord, thank you. This is a powerful reminder even for myself to always have confidence in you. Na magtiwala labang sa inyo. Kasi bakit? God is able to do great, exceedingly, abundantly more than we can ask. Amen? Ang Panginoon, walang imposible. At alam nyo mga kapatid, itong maganda. When we start trusting the Lord and having confidence in His power, in what He's able to do, you will experience the peace
that passes all understanding. Ipagkakaloob niya. Alam nyo, one time po nabanggit ko yung term na ganito. Meron pong nabanggit ko po kasi yun nga po may mga syempre tayo po may mga nararanasan din tayong mga struggles and mga problems in life. And then alam mo yun, biglang suddenly gagawa ang Panginoon ng solusyon doon sa mga pinagdadaanan mo, sa mga hirap mo, at sa mga, alam mo yun, minsan di mo maintindihan bakit nangyayari mga bagay-bagay, nai-stress ka. Tapos alam mo yun, biglang gagawa ang Panginoong Diyos, biglang may miracle siya, meron siyang wonders na gagawin. Alam niyo yung realization ko, nakwento ko nga po doon sa isang sister po natin. Sabi ko, ate, nasayang yung stress ko. Nasayang yung stress ko. Sabi niya, kaya ko lang narinig yung term din. Sabi ko, nasayang yung stress ko. Nagpaka-stress. Parang, alam mo yun, sabi ko na lang, nagpaka-stress ako sa wala. Kasi ano pala meron naman palang gagawin ng Panginoong Diyos. He was just simply teaching me to trust Him. To have confidence in Him. Alam ko po mga kapatid, hindi magiging madali. Kasi katulad ko nga po, sinasabi ko I'm opening my heart to all of you. Minsan talaga yun talaga, parang makakaramdam ka, manghihina ka, and all of that. But God knows the best. Kaya dito po, yung mga Israelita, they're being reminded, have confidence in Him. Kasi po, kung babalikan nyo yung kwento ng Israel, noong una sabi nila, para tayong mga tibaklong, wala tayong magagawa. O sige, sabi ng Panginoon, di wag na kayo pumunta. Hindi nyo na mako-conquer yung lugar na yan. Tapos the following day, bigla sabi na, hindi, malakas kami, kaya namin yan. O ano nangyari? Talo sila. Kasi they went there without the power that comes from the Lord. Ganun ang mangyayari sa atin. So that's why, let's not trust ourselves. Let's have confidence in Him. Amen? Ano mang problema, ano mang pagsubok na pinagdadaanan, may this lesson be a reminder. Before they cross Jordan, they are reminded, consecrate. They are reminded of the importance of consecration, magpakalapit sa Panginoon. They are reminded of confidence, not in ourselves, but confidence in Him alone. And now, pagdating po sa verse 5 to 7, ito ang order ng ating Panginoong Diyos. Sa Joshua, chapter 4. Okay, chapter 4. Again, hindi natin mababasa lahat, pero pwede nyo pong balikan yan para nang sa ganun ay ma-review po ninyo, makita po ninyo yung mga lesson. Ang sabi po dito sa Joshua chapter 4, 5 to 7, And Joshua said to them, Pass on before the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan, and take up each of you a stone upon his shoulder, according to the number of the tribes of the people of Israel, that this may be a sign among you. When your children ask in time to come, what do the stones mean to you? Then you shall tell them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it passed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. So this stone shall be to the people of Israel a memorial forever. Ayan ang sabi po dyan So, ang ating Panginoong Diyos nagbibigay ng order sa kanila, o itong, of course, God gave order and then given to Joshua, and Joshua gave it to the people. At ang sabi ni Joshua dito sa binasa natin, ito ay magiging paalala sa inyong lahat. Sa ating lahat. Okay? So, ito ang gagawin. Magdadala kayo ng stone. At yung number of tribes, yun din, para nang sa ganon, ito ay magiging memorial forever. That's why linagay ko po dito. That's why ang topic natin, Memorial of Grace. We are also being reminded of the importance of commemoration. Now, we always need to commemorate, to remember what God has done for us. Basahin natin ito. Here, the sign functions as a memorial, reminding each subsequent generation of the miracle of the crossing. The term memorial sikaron comes from the word sakar, to remember, which denotes more than a passive act of recalling something. It implies a remembering followed by a proper action. The setting up of stone memorials and rituals that triggered questions was common in the Old Testament. Instead of repeating the miracles again and again, God establishes monuments that evokes the memory of His great acts and prompt meaningful answers.
Therefore, the sign is to be there forever, implying the need to keep His miracle of the Lord in the collective memory of His people perpetually. Ayan, no? So again, mga kapatid, alam nyo yung word na sign, it shall be a sign. Sometimes yung sign can mean also miracles. Iba yung possible na maging meaning niya. Pero dito po, it is used as a memorial for them to remember, to commemorate. At hindi lang yon. Hindi ito passive na, naalala ko, okay, wala na. Ganon, hindi ganon. Ito ay pag-alala na ito ay merong kaakibat na pagkilos. Kasi bakit yung kaakibat na pagkilos ng pag-alala, matutulungan tayo para nang sa ganon, tayo ay manatiling nananampalataya. At ang sabi pa doon, darating ang panahon, magtatanong yung mga anak ninyo. Magtatanong yung mga bata, para saan to? Ano nangyari dyan? At ang mangyayari po, ito ay makikita nila, dadaanan nila eh. Makikita nila, uy, ano kaya yung stone na yon? Tatanungin, marahil, ng mga next generations. And they will share the story of what the Lord God did for them. Ang sabi po sa Joshua 4:21-24, and He said to the people of Israel, when your children ask their fathers in times to come, what do these stones mean? Then you shall let your children know, Israel pass over this Jordan on dry ground. For the Lord your God dried up the waters of the Jordan for you until you pass over. As the Lord your God did to the Red Sea, which He dried up for us until we pass over. So that all the peoples of the earth may know that the hand of the Lord is mighty, that you may fear the Lord your God forever. Ano ang purpose nung commemoration nila? So that they will remember what God has done for them. At ano pa? Para nang sa ganon, sila ay patuloy na kilalanin ang Diyos na kanilang sinasamba. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi ba tayo rin naman? Ito talaga, prone tayong makalimot. Eh, wag na kayong magtingin sa iba. Minsan, lagi natin sasabihin, ako ito, laging nakakalimot. Ikaw rin naman. Ako rin. Ganun din na nangyayari. Ano pong kailangan natin gawin? We need to find a way so we will always remember. Naalala ko po noon, ako, sinusulat ko yung mga experiences ko. At every time I feel discouraged, I go back to that writing, that journal, and I remind myself of what God is able to do. At hindi lang yun. Lalo ngayon, di ba? Yung mga cellphones, mga smartphones, you can take photos. You take photos so you can remember. Ako po, ngayon, binabalikan ko yung mga photos from time to time. At ang sabi ko na lang, Panginoon, tanging sa biyaya mo. Kaya ako, nagawa ito, napuntahan ito, at marami pang iba. At alam niyo mga kapatid, I was given the chance to visit dun sa kabutihang loob ng ating mga kapatiran doon po sa Milan. Marami pa ako napuntahan, pero ang isa sa mga doon sa lugar na yon, ang napuntahan ko mga kapatid, when we were given the chance to visit yung location of the Waldenses. Alam niyo, merong monument doon. Na yung monument, at pagkatapos hindi lang yung monument, yung mga rocks doon where they stayed, where they hid themselves so they can study the Word of God. It's a stone monument. At tapos yung lugar na kung saan sila ay nag-worship at kung possible, yung lugar na kung saan ay sila rin ay posibleng napahamak. But they stayed there because they want to study the Bible. They want to be true to the Word of God. Pinuntahan pa namin yung possible na mga school ng kanilang mga preachers. It was truly a blessing to see that. At alam nyo, lalo po sa akin na I love to read, I love to study, I love history. Nung makita ko yun, parang sabi ko, Lord, grabe Lord. Yung mga monuments and all of that, nagtitrigger siya na lalo pang ma-inspire na magtapat at manatiling nakatayo sa ating Panginoong Diyos. Grabe mga kapatid, na hindi ko malimutan na the cave was too small. Napakaliit ng kuweba, napakahirap pumasok. Hindi ka basta-basta makakapasok lang normal. Kailangan mag-bend-bend ka ng katawan. And we went in. Napakadilim. And then we went there, saw the place,
had a time to reflect. And praise the Lord, mga kapatid. You know, those stones, those caves, those monuments reminds of the faithfulness of the Waldenses. But more than the faithfulness of the Waldenses, it reminds of God's power. It reminds us of what God is able to do to those who trust in Him. And as we commemorate, nai-inspire tayo na lalo pa tayong magtapat sa ating Panginoong Diyos. At pagkatapos, napuntahan ko pa po dinala po ako ng mga kapatid doon during after my evangelism and trainings po doon, you know, yung monument ng Reformation. Wow! You know, stones, monument, reminding of what God is able to do to simple people who believes in Him. At ini-imagine ko mga kapatid, the purpose of those stones na in-order ng ating Panginoong Diyos, na in-order ni Joshua sa mga tao, ay para nang sa ganun maalala nila ang katapatan at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Imagine nyo, ako mga kapatid, it's been a long time yung nangyari yung sa Waldenses. It's been a very long time. But every time I read it, and when I saw the place, I had goosebumps. Nakakaiyak mga kapatid. Kasi grabe. You know, as you recall the history, as you recall what happened and how they stood up for the Lord. Grabe mga kapatid, mga kaibigan ko. Kaya po yung purpose ng stone, maalala nila ang katapatan at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang ganda po nito, generally, we perceive forgetfulness as a normal trait of all human beings. However, forgetfulness in the spiritual sense can lead to serious consequences. Kumbaga, maalimutan mo ng lahat, wag lang ang iyong koneksyon at relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ang paborito ko to na sinabi ni Ellen White, we have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. And so, when we look at the past, we remember and we see how God led us. And if there isn't any way na pwede po ninyong gawin para maalala nyo laging ang Diyos ay nag-ingat, nagtapat at hindi kayo pinabayaan, please do so. So that every time you look at those things, you remember God's faithfulness. Ako po, puro pictures. Of course, I take home some things sa mga lugar na aking pong napaglilingkuran na pupuntahan. And alam nyo mga kapatid, but the photos really helps. So I can recall and remember how the Lord has been so good. And then, when you go to Psalm 66 verse 6, ang sabi po, He turned the sea into dry land. They went through the river on foot. There we will rejoice in Him. Ito, no, yung crossing of Jordan and also crossing of Red Sea, ito ay mga markers na nagpapakita ng katapatan at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Both events are seen as contributing to a change in Israel's status once from slavery to freedom, then from nomadic landlessness to nationhood. In these Psalms, the examples of the two crossings illustrates the change in status of the author from oppression, poverty, helplessness, and jubilation to safety, well-being, salvation, and dignity. Di ba? From slavery sa Egypt, napunta sila sa Promised Land, or they crossed the Red Sea, and then from dun sa landlessness, ikot-ikot sila, then passing Jordan River, now, they are a nation. So yung crossing of Red Sea and Jordan are powerful markers reminding us that with God, nothing shall be impossible. Siya pong gumawa ng paraan. And we need to remember, ang ganda pa nito, when we relate it to Jesus. Jesus undergoes the Red Sea and Jordan experiences. He's called out of Egypt after a death decree in Matthew chapter 2, nung siya po ay nabubuhay, siya po yung nagkatawang tao dito sa lupa. Spends 40 days in the wilderness, similar to ancient Israel's 40 years. And as a transition from his private life to his public ministry, he is baptized in the Jordan. Grabe mga batid, yung mismo experience ng Israel somehow points us to the experience of Christ. Ulitin ko po, no? Si Jesus Christ from Egypt, dahil may death decree, tapos, di ba po, 40 days in the wilderness, sa Matthew chapter 4, and then afterwards, ano po nangyari? Yung
transition niya, private life to public ministry when he was baptized. At hindi lang yun, mga kapatid, pag inatras mo pa ng konti, his being, yung siya ay Diyos na nagkatawang tao. For me, that is also, for me, a crossing. Kung saan, ang nangyari po, mga kapatid, it was impossible, but he was willing to do it, nagkatawang tao siya, para nang sa ganon, mailigtas tayong lahat. So the more we look at Christ, the more we see, the more we can really testify that God loves us, that God is powerful, and nothing is impossible with Him. Nawa po na-bless kayo dito po sa ating lesson na to. As we look back and see the crossing of Jordan, we are reminded, Memorials of Grace, we are reminded of the importance of consecration. Let's consecrate ourselves before Him. Let's have confidence in Him, not on ourselves. And then let's commemorate the importance of commemoration. Let's commemorate what God has done for us. Let's always remember so that we will not fail. We will not fear for the future because He has been so good to us. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan. Tulungan niyo po kami na lagi lamang pong manghawak sa inyo. Isuko ang aming buhay sa inyo. Salamat, Panginoon, na ang mga pangyayaring ito ay nai-record sa Bible so we can remember how great, how powerful, how merciful you are, that nothing is impossible with you. Tulungan niyo kami, Panginoon, madalas po nagdududa kami, madalas po nangihina kami, madalas po pinagtitiwalaan namin ang aming mga sarili naming mga oras. Pero Lord, tulungan niyo po kami ngayon, isukong lahat sa inyo because you know what is best. Pagpalain po kami at anumang problema at pagsubok namin pinagdadaanan, tulungan lamang kaming magtiwala sa inyo. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus, amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y na-bless kayo at patuloy po nawa nating maranasan ang biyaya at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Pakishare pong patuloy ang video ito para marami pang makinabang at ma-bless. At magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you.